Tuon ang atensyon ng buntis na si Amelia sa black and white na TV. Kasalukuyan siyang nanonood ng paboritong palabas sa Channel 2. Connie Reyes on Camera. Isang drama show na ang pangunahing bida ay ang nasabing artista. Mag-aalas 3 na ng hapon at patapos na ang pinapanood nang makaramdam ng pagkirot ng tiyan. Hindi gaanong pinansin paano'y 1 linggo pa ang kanyang tinalagang due date. Ngunit muling kumirot na sinundan ng paghilab kasabay ng pagputok ng panubigan. Napahiyaw na lang ang babae. Tinawag ang kasama sa bahay na si Carlota, ang dalagitang kapatid ng kanyang asawa. Mula sa isang silid, lumabas ang tinawag. Naglalaki ang mga matang napatitig saglit sa buntis na sinabing tawagin ang komadro ng kilala, na agad naman itong sinunod. Ate, tumawag na ako kay Kuya Noah. Mamayang gabi raw uuwi na siya. Nagpaalam na daw siya sa boss niya eh. Anang dalagita na dinudulutan ng tsaa ang komadro ng si Aling Mirna. Tapos na ito sa pagbibigkis ng sanggol. Babae. Maingat na nilapag sa tabi ng bagong panganak. Nalinisan na ni Amelia ang mga dibdib at agad pinainom ng gatas ang sanggol na hindi man lang umiyak nang pinalo sa puwet. Ngunit panay naman ang pasag. Salamat, Carlota. Mahinang sabi ni Amelia na kinangiti ng dalagita. Umupo ito sa tabi at pinakatitigan ng unang pamangkin. Halata sa mukha nito ang pagkasabik. Ang ganda naman ng pamangkin ko. Anito na hindi napigilan at nilapitan na ang bata. Nilaro ang munting daliri ng pamangkin. May pangalan na ba siya? Tanong ng komadrona. Diana ho, tipid na sagot ng bagong ina. Tumangutango ang komadrona bago nagsalita. Pag dumating ang asawa mo, ipabaon mo sa lupa ang inunan mo. Malalim ka mo upang hindi mahukay ng mga hayop. Mabango pa naman ang anak mo. Bilin pa ng matandang komadrona habang iniinom ang dinulot na tsaa ni Carlota. Ano pong ibig niyo sabihing mabango? May mabaho po bang sanggol? Tanong ni Amelia na bagamat nangihina sa nangyaring panganganak, hindi magawang umidlip sa kasabikang titigan ang unang anak. Hindi ko masasabing mabaho. Siguro depende sa kinakain at sa dugo ng ina. Ewan ko. Pero bihira akong makapagpaanak ng katulad ng sayo. Mabango ang anak mo. Ang sarap amoy-amuyin. Hindi katulad ng iba na malansa minsan. Baka nga sa kinakain ng ina. Ewan ko ba? O siya, iwan ko na kayo. Carlota, bantayan mo muna ang ate mo hanggat wala pa ang kuya mo ha. Iwan ko na kayo at may pupuntahan pa akong buntis sa Lornaville. Alam ko ngayon din manganganak yun. Anang komadrona na muling tinitigan ang mag-ina bago inabot ang ilang piraso ng daaning perang papel kay Carlota. Muling nagbilin na pakainin ng inahin maya-maya kung hindi pa ito makakatulog. Nang makalabas ng bahay ang komadrona, may kinuha ito sa bag na dala. Isang tabakong gawa niya. Sinindihan at ilang ulit na naghit-hit buga. Tila ba nagpapausok. Winasiwas pa niya ang tabakong may dingas bago muling humithit ng malalalim at muling pinakawalan sa ere ang usok. Iyon ang turo sa kanya ng lola niya at ang nanay niyang tulad niya ay komadrona rin. Tuwing may mabangong sanggol raw siyang mapapaanak, magpausok raw siya sa labas ng bahay upang maputol ang samyo sa hangin. Hindi niya alam kung para saan ngunit mahigpit itong bilin ng kanyang lola at ng kanyang nasira rin na ina. Para raw ito sa kaligtasan ng sanggol. Ang totoo, hindi naninigarilyo si Aling Mirna. Ngunit tuwing ganito, napipilitan siyang magpausok. Kasabihan at mahigpit na bilin kasi ng mga babaeng minanahan niya ng propesyon na ginagamit upang kumita ng pera kahit maliit. May mabuting puso ang komadrona. Kahit hindi alam kung anong tunay na dahilan ng pagpapausok na ginagawa,
sinusunod na lang niya. Hindi naman ibibilin iyon kung hindi importante. Basta't ang alam niya para sa kaligtasan ng sanggol. Nang makontento sa pagpapausok, pinatay na rin ni Aling Mirna ang tabako. Nilagay sa bag at magaan ang loob na naglakad patungo sa isa pang buntis na kanyang seserbisyohan pa. Ang totoo na hindi tuwirang alam ng mabuting komadrona, pinutol niya ang samyo ng sanggol sa hangin. Sanhi ng pagpapausok na ginawa, sapagkat ang sanggol na tinulungan niyang ilabas sa ina ay may dugong ang samyo ay presa. Ang laman ng tabako niyang ginamit ay pinatuyong dahon ng limponara, isang tanim nila sa munting paso na pasa rin sa kanya ng inang Yumao. Ang pasong iyon ay may halamang limponara na alaga niya rin na ngayon. Tunay na mapili ang hinihiyangang kamay ng naturang halaman at isa ang angka ni Aling Mirna sa pinili nitong pakisamahan. Isa sa mga pangunahing nagagawa ng dahong limponara ay bumubura ito ng lansa sa bibig ng aswang na kumakain ng tao. Bukod ron, nagbubura rin ito ng samyo sa ere para sa mga taong may dugong presa kapag ang mga dahon ay sinusunog o tulad ng ginawa ni Aling Mirna, ang paraan ng paninigarilyo. Hindi man matatakpan na matagal ang samyong binura, sapat na ang ginawa ni Aling Mirna upang sa ngayon maitago ito sa ilong ng mga aswang na malas na mapapadaan. Tuwing Sabado at Linggo, pinipilit ni Noah, ang tatay ni Diana, na umuwi. Rest day nito sa mga araw na nabanggit. Isa itong regular na empleyado sa pabrika ng tsokolating sikat sa TV at sa merkado, ang Surge Chocolate. Bukod roon, may ekstrang trabaho pa ito sa kainta, sa pag-iimprenta ng mga babasahin kapag nakaka-out na sa pabrika ng Surge. Masipag ang lalaki, kaya imbes na araw-araw magbiyahe, pinili na lang nitong mag-board ng isang kwarto malapit sa mga pabrikang nabanggit. Sabado ng hapon, bagamat pagod, nakangiting sinalubong nito ang kapatid na si Carlota. Binigay nito ang bag sa dalagita na nangislap ang mga mata. "Kuya, may isang balot ba ako ng I love you?" Tanong nito sa natawang lalaki. "Oo, meron. Sa loob ng bag." Isang balot ng Surge. Sakay nito sa paglalambing ng nag-iisang kapatid na tumungo sa sopang kawayan at kinuha sa bag ng kuya nito ang pasalubong na laging inuungot. Mula nang maulila, si Noah na ang nagpalaki kay Carlota. Musmus pa ito nang mamatay ng sabay sa aksidente ang kanilang mga magulang. Halos si Noah na ang nagpalaki sa kapatid. Kuya, tatay at nanay ang ginampan ng papel sa batang si Carlota noon. Bagamat hindi maiwasang magselos ng mag-asawa ang kapatid, agad rin namang napalapit si Carlota kay Amelia. Mabait rin naman kasi ang babae at hindi siya tinuring na iba. Paminsan-minsan sumisipa ang inggit sa dalagita tuwing masaya ang munting pamilya ng kanyang kuya. Ngunit natutunan niyang iwaksi iyon. Lumalaki na rin siya at balang araw, iiwan na rin niya ang nag-iisang kapatid. Paano ba naman ito kung pipigilan niyang sumaya? Isang hapon, abala sa sinasampay na damit si Amelia, ngunit panay naman ang silip sa anak na nasa andador. Magdadalawang taon na ito at unti-unting nagpapakita ng kasiglahan. Malusog rin ang bata at may kabilugan. Kasalukuyang naglalakad na ang mumunting mga paa, paroon at parito sa munting sala. Maigi na lang talaga at alalay ng andador upang hindi basta-basta matumba. Nang matapos si Amelia sa ginagawa ay agad tinungo ang kinaroroonan ng anak. Wala kasi ang dalagitang tiyahin nito, nasa paaralan pa. Sumalubong ito na kinatawa ng ginang na wala ang pagod na kanyang nararamdaman. Umupo si Amelia sa kawayang sopa.
Agad lumapit ang anak na panay ang pagsasalita nang hindi pa niya mawawa ang winiwika nito. Nang isang pagngiyaw galing sa pusa mula sa labas ang narinig ng mag-ina. Napalingon sa pintong may harang si Amelia. May pusang nakaupo roon. Tricolor. Panay ang iyaw. Marahil nanghihingi ng pagkain. Isang bagay na kinangiti ng ginang. May bubuwit kasi siyang napapansin nung nakaraan pa. Naisip niyang pakainin ng hayop upang mawili at pumasok sa kanilang bahay. Saglit siyang tumungo sa kusina at naganap ng pagkain at lagayang maaaring gamitin upang mabigyan ng suhol ang pusa. Narinig pa ng ginang habang hinahaluan ng ulam ang nakuhang kanin ang pagsasalita ng anak. Tila inaangilan nito ang pusa. Natatawa siyang bumalik. Marahil pagtagal magiging madaldal ito. Sana nga nang umingay naman ang kanilang tahanan. Nasa loob na ang pusa nang bumalik si Amelia. Kaya pala inaangilan ng kanyang anak. Ginagalaw nito ang laroang paboritong patunogin ni Diana. Tila may lamang mumunting bell kasi ang loob ng bolang laruan na tuwing ginagalaw ay tumutunog. Marahil natutuwa ang pusa sa bawat paggalaw at pagtunog ng laruan. Hindi na nito pinansin ang nilapag niyang pagkain sa tabi nito. Tumili na ang kanyang anak. Masamang tingin ang binaling sa pusang akala ay aagawin ang laruang pag-aari. Ay wag, friend dyan si Mingming. Hiram niya lang sandali yung laruan mo ha. Natigil ang sasabihin pa sana at ang pag-aalaw ng ginang nang makaamoy ng tila nasusunog na kung ano. Nagpalingalinga si Amelia. Wala naman siyang nakasalang sa kusina. Marahil sa kapitbahay. Sino kaya ang nakalimot magbantay ng iniihaw na kung ano? Nasusunog na. Sayang naman. Anang ginang sa sarili na muling tinoon ang mata sa anak na nanahimik. Nakatitig pa rin ito sa pusa. Ngunit nang ibalik niya ang paningin sa hayop, nakahiga na ito sa lapag. Unat ang mga paa at kamay. Dilat ang mga mata. Nakaawang ang bunganga. Napamaangang ginang. Nilapitan ng hayop. Tinusok gamit ang daliri ang tiyan ng pusa. Matigas. Bakit parang patay na? Anito sa sarili na wala sa loob na inabot ang laroang ginagalaw nito kanina. Muling tumili ang kanyang anak sa laruan nakatingin. Umunat ang mga kamay. Inaabot ang hawak niyang laruan na wala pa rin sa sariling inabot niya kay Diana. Nawala na ang amoy ng nasusunog na laman o karne ng kung ano. Ngunit ang pusang tinitignan ni Amelia ay wala na talagang buhay. Ang pangyayaring iyon ay pinawalang bahala ni Amelia. Unang-una, walang matinong paliwanag ang maaaring ibigay sa pangyayaring iyon. Pangalawa, paano naman niya ito ikukwento sa asawa at kay Carlota? Baka lumabas lang siyang nagbibiro at pagtawanan pa siya. Ngunit nabigyan ng linaw ang lahat nang muling mangyari iyon isang hapon. Halos 1 taon na ang nakakalipas. Nasa palengke ang mag-ina. Nasa 3 taon na si Diana. Nakakapaglakad na. Isang hilera ng manukan ang napuntahan ng mag-ina. May ilang buhay na manok na nakatali, magkakatabi sa babang bahagi ng isang pwesto. Ang isa, hindi sinasadyang napalipad at nakampayan ng pakpakang anak na kapit kamay niya. Tumigil si Diana sa paglalakad. Marahil nasaktan sa manok na akala ay inaatake ito. Pinakatitigan ni Diana ang manok. Nanilisek ang mga mata ng bata. Napakunot noo si Amelia nang muling makaamoy ng tila na susunog na laman o karne. Narinig rin niya ang komento ng ilang tinderang nagcha-chop ng manok. Amoy inihaw raw na nasusunog. Bahagyang hinatak ni Amelia ang anak. Kinarga. At tila ba kinukuha ang kanyang paningin. Napatitig si Amelia sa isang manok na tila tumimbuwang. Ganoon din. Dilat ang mga mata. Nakaawang ang tuka. Agad niyang naalala ang pusang ganitong-ganito rin ang ayos noon.
Maingat na umupo ang ginang. Dinutdot ng daliri ang leeg ng manok. Ganon din. Matigas. Tila pa gumapang ang kilabot sa kanyang katawan nang humagikik si Diana. Buo na ang loob ni Amelia. Ikukwento na niya ang bagay na ito sa kanyang asawa pag uwi nito. Baka may maisip o may maipayo itong maaring bumura ng ilang nakakakilabot na hinagap niya. Ate! Tawag ni Carlota sa ginang na tulala pa rin. Hindi man lang nabibigyan ng atensyon ni Amelia ang dalagitang kanina pa panay na nagsasalita. Ano ulit? Sorry, may biglang naisip ako. Amin ang ginang sa bahagyang sumimangot na dalagita. Ang sabi ko, nakapasa na ako sa exam ng Sisters of Mary. All girls Catholic school yun, Girls Town. Matutuwa si Kuya Noah kasi libre lahat. Ang sabi nga, damit lang ang dadalhin kapag punta ron. Muling lahad ng dalagita na kinakunot ng noo ni Amelia. Anong damit lang? Ano? Nalilitong tanong pa rin ng ginang. Hindi ka kasi nakikinig eh. Stay in ron, 4 na taon, mula first year hanggang 4th year. Ang mga madre ang magpapaaral sa amin. Anito na muling napairap sa asawa ng kapatid. Alam ba ng kuya mo to? Tanging komento ng ginang. Nangiti si Carlota. Oo, noon pa, naririnig ko na kasi ang Sisters of Mary. Tapos libre pa. Sinabi ko na yung kay kuya na kapag nakagraduate ako ng grade 6, sa Sisters of Mary ako mag-aaral ng high school. Ang lakas maka-independent no ate? Bali, hihiwalay na ako sa inyo ng 4 na taon. Nang mamalaking wika ng dalaga. Kung ganun pala, congrats. Nakangiting bati ni Amelia kay Carlota. Natuwa nga si Noah sa balitang sinabi ng kapatid, dahilan upang tumungo sila sa isang fast food chain upang magdiwang kahit payak lang sa pagkapasa ni Carlota. Nagsimba rin sila pagkatapos ay kumain, namasyal sa isang mall, bumili ng ilang damit at gamit ng munting pamilya. Nang hapon na nagpa siya ng umuwi. Ilalagay ko lang sarap yung takeout natin para hindi masira, kuya. Ani Carlota na tumungo na sa kusina, naiwan sa sala ang mag-asawa at ang natutulog na si Diana, karga pa ng ama nito. Umupo sa sopa si Noah. Agad tinanggal ni Amelia ang sapatos na suot ng asawa, sinabing ilapag na sa sopa ang bata. Nayakap ang bagong biling laruang manika. Huwag mo nang galawin, ako nang magbubuhat kay Diana papasok sa kwarto. Manonood ka pa ng basketball, diba? Tanong ng ginang na sinasabit ang shoulder bag sa hawak na isang pakong nakausli. Kinuha ni Noah ang remote ng TV at binuksan. Nilipat sa larong nagsisimula na. Nang malingunan ng anak na umingit, na alimpungatan marahil sa malakas na tunog ng TV. Ang ingit ng paslit ay natuloy sa pag-iyak. Tumawa si Carlota na nasa kusina, sinabing good luck dahil mahirap patahanin ng batang nagmamarakulyo. Alam ng dalawang babae, sila kasi ang laging kasama ni Diana, hindi tulad kay Noah na 2 araw lang sa isang linggo, nakakapiling ang anak. Inunahan ng ama si Amelia na kargahin ang bata, na konsensya sa pag-iyak nito buhat sa mahimbing sanang pagtulog. Sa pagpasag ng bata, ang yakap na laruan ay nauntog sa noo nito na lalong kinalakas ng iyak dahil nasaktan pa. May katigasan na rin kasi ang manikang yari sa plastik. Napansin, agad kinuha ng ama ang laruan na lalong kinasama ng timpla ni Diana. Natuon ang mata nito sa ama, pinakatitigan ng masama habang hindi matigil ang pagngalngal. Tila ba ginapangan ng kilabot ang ginang nang mapaluhod ang asawa sa sahig. Agad na saklolohan ang anak na nabitawan bago ito bumagsak sa sahig gawa ng paglaylay ng mga braso ni Noah.
Napasigaw na lang si Amelia nang malanghap ang tila nasusunog na laman o karne. Isang pamilyar na tagpo. Natatarantang tinawag ni Amelia ang dalagitang hindi agad makarinig sa lakas ng sound na nanggagaling sa TV. Sa pangatlong pagtawag ng ginang ay napatakbo na ang dalagita. Naabutan na lang nito ang kanyang kuya na nakahandusay na sa sahig habang yakap ng asawa nito, umiiyak. Sa isang tabi, naroon ang pamangkin niya. Sumisinghot-singhot habang nakatakip ang mga kamao sa bawat mata.